Pag hindi ba sumang-ayon sa'yo ang kapalaran, idadamay mo na lang ang iyong kalaban. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalong na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel, na wag po sanang kalimutan na mag-subscribe. I-hit na rin ang notification bell para ma-update po sa mga bago pang video na ating ilalabas. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to, mga tagapanood. Let's do this! Samantalang pag-usapan naman natin ang simpleng patama or banat po nitong si Vice Ganda na naganap sa programa po nilang It's Showtime. Simpleng patama po ito pero intense at tsak matatamaan po ang matatamaan dito. Laman na naman ito ng iba't ibang article at pinag-uusapan po ito sa Facebook. Actually, trending at viral na po ito ngayon. Dahil yung joke po ni Vice Ganda may laman at tsak tatamaan po ang matatamaan dito. So, ganito po kasi yan. Base po dito sa isang fan page. Ang biruan ni na Vice Ganda at Ann Curtis sa tawag ng tanghalan ngayong araw, August 31, kung saan naikumpara ng unkabogable superstar ang boses ng kanyang co-host sa korupsyon sa Pilipinas. So, ganito po kasi yan, ano? Sabi ni Ann, bakit mo laging binabasag yung trip ko? Sa pagkanta daw po yun. Ang sagot naman po ni Vice, ayaw mong binabasag namin yung trip mo pero lagi mong binabasag ang eardrum namin. At ang reply naman po ni Ann Curtis, sobra ka namang makapagsalita. Ang ganda-ganda na kaya ng boses ko. Palakpakan nga yung madlang people. At ang reply po nitong si Vice Ganda na siyang umani po ng samot-saring komento, reaksyon mula po sa mga casual netizen kaya naging trending ay ganito. Sabi po ni Vice, Diyos ko, nagpapalakpakan, yung boses mo parang korupsyon sa Pilipinas. Hindi namin gusto, nasanay na lang kami. So agad naman ito nag-trending at nag-viral sa social media at agad ding sinang-ayunan ito ng maraming nakarinig na mga casual netizen dahil alam naman natin na talamak po talaga yung corruption dito sa ating bansa. Noon pa man, problema na po yan at sakit na po yan ng ating gobyerno dito po sa ating bansa. So mahirap po talagang solusyonan yan at wala din naman pong perpekto na pamunuan, 'di ba? Lahat may pagkukulang din. Lahat may pagkakamali. Kaya kahit hindi natin gustuhin eto at nasasanay na lang din tayo kasi wala tayong magawa. So ano po ang masasabi ninyo sa update na ito? Huwag kalimutang mag-comment at mag-subscribe. Nakasanayan na po talaga siguro ng mga namumuno dito sa ating bansa na mangurakot. Magkakaroon man tayo ng matinong leader na hindi nangungurakot. Ang problema naman, yung mga tauhan naman ng kurakot. Hindi po nawawala yan sa hanay nila. Di ba po? Kahit matino ang pinuno, yung mga nakapaligid naman sa kanila, hindi. Useless din po mga tagapanood. Meron naman po, matitino yung mga nasa paligid niya, kurap naman po yung leader. Hindi po tayo matapos-tapos sa ganun mga tagapanood eh. Kaya patuloy po tayo naghihirap. Pansinin po natin mga tagapanood. Kahit sa larangan po ng ano na lang sa kumpanya. Hindi po ba? Nakikita po natin diyan, maayos yung may-ari ng kumpanya. Mapagmahal sa mga empleyado nila. Pero pagdating naman sa manager, andun yung manager na medyo corrupt. Kumbaga, ibibigay na lang sa mga tauhan. Minsan sasabihin, wag natin gawin yung ganyan, wag natin bigyan ng ganito kasi masasanay sila. 'Di ba po? Dapat paghirapan nila, magtrabaho lang sila kasi yun naman ang kailangan, magtrabaho lang sila. Sinuswelduhan naman sila. So hindi natin kailangan bigyan ng incentives. Mga ganun po. At lalo na po pagdating sa gobyerno. Hindi po ba mga tagapanood, parang barangay, maapto sa pagiging pangulo, hindi po nawawala ng corruption dyan mga tagapanood. Maswerte na lang po tayo mga tagapanood nitong huling naging presidente natin. Matitino po, hindi po nangungurap si Pangulong Duterte at si Pangulong Marcos. Ang problema naman po yung mga nasa paligid niya. 'Di ba po, yung mga na-appoint niya. Yun po yung laging nagkakaroon ng problema kahit nung panahon ni Tatay Digong eh. Yung mga na-appoint niya, yun po yung naanuhan na pagbibintangan o nakakasuhan ng katiwalian, nagkakaroon ng corruption. Hindi po ba? Yun po sinasabi natin. Nasa tao po kasi yan eh, nasa individual yan
kung ikaw nasanay kang mangurap, magiging kurap ka talaga pag pinatuloy mo yan. Lalo na't kung kukuha ka pa ng pwesto sa gobyerno. Pero kung matino kang tao, nakokontento ka sa anumang kinikita mo at hindi mo kailangan manguha ng mga kayamanan na hindi naman sa iyo at hindi mo pinaghirapan, kahit saan kang ilagay, hindi ka magiging kurap diyan, mga tagapanood. Kasi matino ka nga eh. Yan po yung mga tinatawag ng mga taong nakokontento po kung anong meron sila. Ay yung ibang mga nangungurakot diyan, yan po yung mga taong hindi nakokontento. Kahit mataas na yung sweldo, kahit na sobrang yaman na sila, tuloy pa rin po yung ginagawa nilang pangungurakot. Kasi po, nagiging masaya sila doon, mga tagapanood eh. Parang nagiging habit na nila eh. Parang kulang po yung pagkatao nila pag hindi po sila nangurap. Di ba po, mga tagapanood? Sa banat po na ginawa ni Vice Ganda sa kanyang banat jokes, yung parinig jokes na yon, mga tagapanood, marami po talagang masasaktan doon, maraming tatamaan doon, mga tagapanood, hindi lang mga politiko, kahit din sa studio nila, mga tagapanood, posible may matamaan, lalo na kung may nangungurap din sa kanila sa network na kinalagyan nila, pwede rin po, mga tagapanood. Sa mga kalaban nila, pwede rin, mga tagapanood. Kay Rendon Labrador, pwede rin po, mga tagapanood. Malay mo, kurap yun sa kanyang negosyo, di ba? Dinudugasan yung kanyang mga kasosyo. Issue. Pero totoo yun, mga tagapanood, real talk po yun ha. Pang general na po yung sinabi ni Vice Ganda. Yung kanyang banat jokes na yun eh. Di po ba? Yung korupsyon. Kasi talagang lagana po dito sa ating bansa yan, mga tagapanood. Parang ano na yan, epidemya. Patuloy pong dumadami. Patuloy pong lumalala. Pero hindi naman po nawawala. Hindi nasusolusyonan. Para silang mga tagapanood eh. Para silang yung mga langgam na pag nagbuntis, pag nanganak, sobrang dami. Parang ganun po yan, mga tagapanood. Kaya hindi po masabata yung mga kurap na yan dito sa ating bansa eh. Pero siyempre, mga tagapanood, may panahon din na matatapos din ang lahat. Sabi nga nila, lahat po ay may hangganan. Siguro pagpatay na po yung mga nangungurap na yan. Hindi naman po. Ibig sabihin po, kapag hindi sila binigyan ng pagkakataon para mangurap sila, lalo na po magaling yung leader, magaling humuli ng mga kurap, talagang ultimo kasulok-sulok ang detalye. Kailangan i-detalye mo yan, ipakita mo yan, i-transparent mo yan sa mga kasamahan mo. Tingin ko po, pag ganun ang ginawa, mga tagapanood, talagang hihigpitan. Malabo na po tingin ko eh. Yun po yung pananaw, opinion ko, mga tagapanood. Parang malabo na po magkaroon pa ng corruption. Basta wag lang po talaga sobrang luwagan yung tali na parang nakakagalaw sila ng maayos. Gusto nilang makuha po nila yung gusto nila. Lalo kung namumuno ka. Ako po, sigurado po yan, mga tagapanood. Pero kung hihigpitan, lalo na mga auditor dyan, pag nag-audit sila ng mahilab-hilab at talagang bubusisiin lahat, baka po matigil na yung mga kurakot na yan, mga tagapanood, kasi lagi silang masasawatay. So yun lang po, mga tagapanood, naway nagustuhan nyo po ang ating paksang tinalakay sa araw na ito. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. I-hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video natin ilalabas. Share, like, and comment din po kayo, mga tagapanood. Atin nga babasahin at pupusuan. So hanggang sa mali po, itong yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.